Ganda. Well, so una-una mga parts, hindi na natin ibenta tong ating si Bruha kasi ayaw kong ibenta ng mura kasi laki na lang ginastos natin dito. At maganda siya talaga, hindi siya pangit. So hayaan na lang natin, hayaan na natin sila mainggit. Mainggit ano, baka ako yung mainggit. Joke lang yun ha, sabihin nyo totoo yung mga sinasabi ko. So according to dun sa nag-interview, nag-review nitong ating yung helmet na to 3 years ago sa US, sinasabi nila na na hindi daw maganda yung visor niya sa loob, yung yung dual visor niya. According to my experience right now, okay naman, okay siya. Yep, okay na okay siya para sa akin ha. Baka naman may matandaan na yun, matanda rin naman ako. Baka meron na siyang problem with his peripherals, yung kulang lang siya ng salamin. Baka yun yung problema dun eh. Ang ano ko lang pala dito mga parts, ang negative pala dito is yung yung eto, mukhang negative siya lagyan ng visor peak design, peak the peak visor. Diba sabi ko na dun sa last vlog ko na ilalagay natin yung peak visor kasi kung titingnan mo mabuti, napaka-smooth niya so ibig sabihin ayan madali siyang bumababa. So pag nilagyan natin ng visor yan, nakababa lagi yan, diba? So yun ang problema dyan, ganyan, mahirap yun, mahirap kasi mabigat yun eh. Hindi naman mabigat, sobrang bigat kasi plastic lang naman yun, pero may something na weight siya na hindi pwede sa ganitong loose na na visor. Ito lang yung negative talaga dito. Ito masyadong siya, loose yung yung visor niya. Itong niya, yung clip na sa ilalim, yung safety clip, medyo malapit masyado sa esophagus. Esophagus. Lapit sa leg ko. So para kang na-choke, something like that. So siguro pag naglagay ka ng makapal na jacket, nilagay mo all the way yung zipper, parang feeling mo ma-choke ka. Ganun yun eh, ganun ang feeling dun eh. So ano pa ba? Nilagyan ko siya ng ng break free na device sa likod. Okay pa rin naman yung weight, parang lang, showy. Hindi naman siya ganun kabigat, may weight lang siya, pero lang siya, may konting dagdag lang, pero hindi siya ganun ka strenuous na weight. Isa pa to, wala siya yung mechanism para dito mo na lang i-adjust. So kung magbaba ka ng visor ganyan mga parts, kailangan mo siya i-angat to para i-angat mo yung dual visor sa loob, o yung second visor. So hindi naman siya ganun ka tawag dito, ka-hassle. Pero syempre pag sobrang bilis mo ng takbo mo, hassle yun. Okay naman yung helmet, parang regular helmet lang, parang snug fit talaga. Saka gusto ko yung padding niya, so binuksan nga natin ito kahapon para ilagay yung cargo. I just found out na yung niya, mga foam niya bro, mga parts, yung mga foam niya mga parts, parang may isang layer pa na na plastic. So para siyang rook. Rook talaga ang pinag-compare na pag tinanggal mo yung pad sa gilid,
wala na yung ano, wala na yung foam. Ano lang talaga. So yung foam mo, yun na yun. Yun na yung protection mo. Buti na lang, masyadong galante itong foam niya. Kaya sobrang comfortable. Kaya maraming, kahit nakaprotrud yung aking mga wires dyan sa aking cargo, eh, kaya pa rin niyang magkaroon ng comfort. Kaya maganda ng audio nito. Sobrang ganda ng audio nito. Pwede na marinig yung mga sinasabi ng ibang kakargo sa akin. So ano pa ba ang kailangan? Sa comfort niya, okay siya, walang problema. Nag-fit XL ako, so sakto yung XL sa akin dito. Ito lang yung gusto ko dito, na pwede mo siyang buksan at least half an inch sa visor niya. So pwede mo siya buksan ng ganun, magkaroon ng hangin sa loob. Ang ano niya, ang weight niya is 1550 plus 50 grams. I don't know kung ano yung 50 grams doon. Wala namang mechanism to sa sa visor. Bakit naman 50 grams? Diba? Weird yun. Ganyan talaga mga design ng matagal ko na itong nakikita sa online, yung Scorpion. Minsan nagtanong ako sa kaibigan ko kasi nagka-Scorpion siya, umabot na ng mga 40,000 daw yung bili niya sa States. So, grabe naman. For so many years, no? Kasi meron silang mga black na Scorpion na helmet. Ang gaganda. Alam mo, helmet ni Batman eh. Nagkaroon na ngayon ng moto market. Kaya ayun, nakabili tayo ng Dioras. Wala naman tayo sa plano, pero ang gusto ko talaga Schubert pa rin eh. Pero wag na muna, last helmet na, kasi ayoko nang masyadong dumami, hindi naman magagamit. O unless kailangan siguro mabenta yung dalawa, ganun lang yun. Kailangan natin magbenta ng helmet kasi meron na tayong bago. Ayoko pa rin ibenta yung Nolan kasi iba pa rin yung may option kang gawin siyang half face. Malaking bagay yun. So congratulations kay Nick. Akala ko talaga EDV yung kunin mo eh, kasi nagtatanong-tanong ka eh. Sayang, pero gusto mo yan eh. Okay lang, so congrats sa R90 na walang gauge ng fuel. Pupugi ka na niyan, Nick. Mas lalo ka ng pupugi niyan. Kay Mr. Soprano, watch and subscribe to his channel. Mabait yun si Nick. Napapasama lang sa napapabarkada lang sa masamang tao. Ito na. So ramdam ko yung hangin sa loob. Ayan. Ramdam ko na yung hangin sa loob. Mabilis. So kailangan talaga matesting to sa big bike, kasi para malaman natin kung malakas pa yung noise. Kasi kung malakas yung noise, pwede naman tanggalin yung mga hangin para walang noise. Yun lang naman nakaka-cause nun, kasi sa ilalim naman close na close eh, oh. Wala namang hangin na pumapasok. Dito lang talaga sa taas. And also this one kasi laki eh. Yun lang yun. Pero the rest okay naman. Alright, lapit na tayo. Ayan oh, bumababa siya oh. Pag nalubak. Oh. Yun lang yung disadvantage niya talaga. Ewan ko pa, ba't di nila naisip na masyadong maluwag oh. Ayan oh. Ito tayo Starbucks. Ganda to ah. Starbucks. Bago. Yun lang yung disadvantage niya. Doon nalalak naman siya. Pero yun nga mga parts, hanggang kailangan mo siya isagad. Pero pag kunyari ganyan, wala. Oh, baba siya talaga.
Kailangan mo talaga na ibaba. But then again, maganda pa rin yung helmet. Alright, tapos na merienda. Time check. Oh, it's almost 12. 11:30. Natapos na rin ang ating transaction. Nagmerienda lang tayo ng coffee sa Starbucks. Malalak naman siya all the way. Kailangan mo na siya i-lock all the way. Yung visor lang yon. Okay naman yung visor niya sa loob. Yung nagsabi siguro nun talagang may problema siya sa mata niya. Para sa akin, okay naman. Hindi naman siya blurry, hindi naman siya distorted or something na naka-distract ng mata. Okay naman. Ano pa bang masabi ko dito sa helmet na to? So kung lalagyan natin ito ng pick, mga parts, kailangan mo talaga siyang isagad mo siya sa taas para mag-lock siya. At ibaba mo na lang siya ng ganun. Diba? And so far baka pwede. Kasi akala ko hindi siya pwede may isagad eh. Kaya to, katipunan na tayo magpagas. Damdam ko yung hangin sa loob. Oh, ganda oh. Medyo maingay siya. Ramdam ko lang yung ingay niya. Yung hangin sa tenga. Alam mo yung hangin na pumapasok sa tenga mo. Parang ganun mga parts. Ayan oh. Yung hangin na pumapasok sa loob ng eardrum mo, medyo kakaiba. Kakaiba yun. Kakaiba yung hangin. Weird yun, weird. Kaya kailangan talaga matesting to sa big bike eh. Hanggang natin ng hangin. Oh, nawala yung ano. Mabilis. Nawala yung sakit sa tenga. Lagyan ng hangin. Nawala yung sakit sa tenga. Pala no, pag nilagyan yung hangin, yung ano, yung tenga mo nilagyan mo ng hangin. Parang ganoon ang feeling. Babaan natin ng konti. Pwede pa yan eh. Ayan oh. Oh. Ito kaliit na yan oh, butas niya. Still have 2 bars. Kaya pa yan. So far hindi naman sumakit yung leeg ko. Kahit meron siyang brake free sa likod. So baka pwede siya. Pwede ilagay. Anong feeling pag tinanggal natin? Tanggalin natin. Ito yun oh. Yan. Pag nag-brake siya, yan. Tanggalin natin mga parts. Added weight siya sa helmet. Tingnan natin. Let's see. May different nga. May pagkakaiba. Oh, mas magaan. Tingnan natin ilagay. Sayang naman pagka-carbon nito pag hindi mo maramdaman yung ano niya, yung pagiging lightweight niya, di ba? So I guess tanggalin natin. Lagyan na natin yung LS2 na maliit. Okay din naman yon kasi nagcha-charge yun eh pag mainit. Kasi ano yun, meron yung solar. So matetesting pa rin natin sa highway mga parts. Nalalaman natin yun. Gandahan naman dun sa motor natin, meron siyang visor sa harap, windshield na tatama yung hangin doon. So mapoprotectionan pa rin. So hanggang dito na lang tayo mga parts. So what do you think of my helmet? Ayan o. Ayan. Okay naman. Gaan siya, gumaan siya.
In fairness, gumaan siya. Hindi siya mabigat. Hindi na siya kagaya kanina. So, tolerable naman yung bigat kahit meron siyang brake free. Pero yun nga, may dagdag weight siya talaga.